Usa ka mabungahong adlaw mabuhay ug madayaw gikan sa dakbayan sa Davao. O ganaw sad kita sa atoang pagpanaguban-uban kung diin gilatas nato ang barangay Ilang niining adlaw kung asa makahatag og higayon na maghisgot sa mga butang na kalambigitan niini ang kinatibuk ang kabatan-unan dinhi sa barangay Ilang. Makauban nato karon si SK Chairwoman o bagway lamang na-graduate sa Bachelor of Science in Nursing, SK Chairwoman Lilia Jean Sab. Mayong adlaw kanimo chair. Ang adlaw sad sir, thank you kaayo pag-adto namo diri. Yes, unang-una kani mangumusta ra ko sa imuha since being the elected SK Chairwoman mga almost 2 years ago. Kumusta naman ang imuhang lambigit dayong sa atong responsibilidad isip pundok sa kabatan-unan sa barangay Ilang inubanan sa atoang halandong kapitan nga si Kapitan Babaw? Actually sir, first month pa lang jud namo, medyo na worry na jud ko ato kay syempre ako ang gitake na program sa college kay nursing. Ang nursing itself kay grabe na siya ka-stressful. But then, dili jud ko moingon na na-balance yun ako siya totally. Pag moingon din balance kay wala kay murag na sacrifice or okay kay goods lang dun siya. But naad man jud siya na sacrifice. Mao po na ako ang time para sa sarili, akong health pod kay busy sa ACADS, busy sa work. So, from Monday to Saturday, ako ang classes. Tapos Sunday, ginahatag na nako na siya sa youth na mong barangay. So, mo ng time na mo na mag-session me, niya mag-contact sa mga programs. So, ibig sabihin, wala dyan siya pahulay. And happy ko karon kay nakagraduate na dyan ko. And karon na year, before mag-end ni 2025, kay gusto na ko na ihatag ako ang time dyan para sa amo ang youth. So, mag-focus ko karon kay murag kumbaga ano na lang siya sa ako ang lapses sa 2024-2022. Okay. Since your first day sa imong pangatundanan isip na SK Chairwoman sa Barangay Ilang, kumusta ang mga existing programs for our youth and especially sa mga proyekto nga ginapatuman sa matag kapurukan nga dunay mga kabatan-unan nga nagalangkob dinhi sa tuang Barangay Ilang? So, this year po sir kay nag-conduct mi og panagtapok. So kana siya gi-invite namo tanang PYLs namo na mag-KO sa nami team building. So mao na siyang time na ilhanay mi and mailhan pud min nila para kung naa sila concern sa ilang purok ilan ang masaka padulong sa moa and tagaan na mo siya action, which is na happy pud kaayo mi kay ni active jud sila karon and mas nanaghan jud sila and makita jud na siya karon sa amo ang mga programs or sa mga projects pa jud na mo so far na i-conduct kay daghan nami og participants sa mga to. Mo na happy jud kaayo mi kay I think kay tungod lang pud na sa murag na sila yung suggestion before na dapat jud daw pangusgan jud amo ang mga PYL sa ato ang mga purok. Aside na doon na batayan na hatagan na mga maayong pundok or mayong ingon natong programa for our youth, especially katong mga badlungon man pud no, di man nato malikayan nga na pagyapoy mga badlungon dinhi sa Barangay Ilang tungod daghang mga sitwasyon nga dili na kontrolado, but unsay atong ipaampit sa atong mga kabatan-unan sa Barangay Ilang? Actually, daghan jud kay mga programa po sir na
mahatag na to sa ato ang sa atong barangay. So isa na dara ang sa livelihood na to na program. So sa livelihood namo among gibuhat ato kay nakipag nami collaboration sa TESDA, which is moto na dagan silang natun-an sa cooking show sa paghimo sa mga tusino, mga dagan siya workshops kumbaga na mao pod na ang way na maka-learn ato ang mga youth na magamit nila sa ilang sa ilang pangkinabuhi. Tapos sad sa social activities po. Like Basketball para maiwasan na mag-focus Sports. ang ato ang mga youth sa uban pa na activities such as sa sports kana tapos academics, sa ACADS, indoor- yes, sa ACADS. Indoor games. So, ani, in your capacity as the SK chairwoman, are there any up and coming mga programs and projects within the manawing ni ang ingon nato nga quarter or ingon nato pagsugod sa pagpangandam sa eskwela or anything goes na at least na makaparticipate makitambaya yung sa itong mga kabataan-una? So since bago lang jud nag-start ang ato ang classes no, nag-back to class na jud. So bago lang jud ni adto sa principal sa ato ang school dara sa 62 Babaw. So amo ang project this month kay maghatag mi og school supplies og magkaroon tayo ng feeding program para sa mga bata. Sa UM. And also sa UM na apoy naghatag pod mi og school supplies. Kanang geek collaboration gikan sa Collaboration UM po. with the SSG po sa UMIHS. Compared katong sa time, ako nang open up with this. Compared sa the time that you had run as the SK chairwoman, I think na naman po yung mga opponents way back, but what are the challenges man po na we cannot deny the fact na you would give them promises na di na to be complacent within their respective na para sa kayuhan sa atong kabatanunan. What compares between you were the candidate for the position you're running compared now that you have been elected by the youth of Barangay Ilang? Actually tong first jud ko na kabalo kung kinsa jud to ang mga managan. Syempre naga-doubt jud ko sa akong self, but then ako alam gud ato naging totoo lang jud ko sa akong self and go lang jud ko ana kay mo ang ako aram gud tumong jud kay makaserbisyo ana ko na if madaog ko dili namang gapog ko other ways ka mag-serbisyo pares anang nag-nursing ko murag ang ako lang jud magka-serbisyo lang jud ko maupo mo lang jud ako ang kay di man pug ko ka ingon na ingana jud ko ka bright ingana jud ka hawd sa tanan gamit ang kuan jud nako na siguro daghanan jud dito ulan jud sa kuan jud no na murag mabuhat ako siya and makaya na ko siya kana jud batog nagapasalamat ko sa mga tao na ni tuod jud sa amo Oo. Sa mga SK councilors sa inyong part unahon sa nato what sets apart katong the time you were running as the SK Kagawad that time compared to now nga gihatag inyong full responsibility to meet with the youth of Barangay Ilang. So, ikaw sa Ako sa to. Okay. Ma-compare na ko before and now. Actually, since last year, halos kaming tanan mga good service first timer. So, wala dyan mas kisa sa mga na-experience nga nasa politika. So, kami tanan sir is overwhelmed, nga tanan panghitabo. So, mo to mga nami mga lapses, na mas daghang challenges sa tabo last year, nga mas di-encounter na mo. So, siguro sir, ma-compare na ko nga
mas nag-mature mi karon katungod mas nami na-realize sa nahitabo last year sa mga lesson nga among na-learn and also sa mga suggestions po sa mga tao mas na naging open mind mi sir sa mga suggestion nga ang buhaton na mo or like kanang programs and also mga decision making na mo so napoy nagaguide sa mo anak karon and mao nang maingon ako nga mas matured mi karon and mas makaingon mi nga anang magampanan na jud na magtama ng among mo ang responsibility diri sa among barangay. Ikaw, Suarez. For me, sir, katong during nga nagdagan me, actually, dili na ko anang bag-o sa pagservisyo because I am a volunteer leader. Then, I become a youth representative sa Barangay Ilang and I become a PIA president sa Banawan District sa Barangay Ilang and I become a treasurer sa citywide. So dili na ko mabaguhan ani nga serbisyo pero pagtungtong nako nga nakadaog kog SK mas wide siya compare sa as volunteer lang kay ikaw ang magdala sa batanon sa Barangay Ilang like whole community imong dalon that you have promised na imong tagaan og kanang social activities ang mga kabatanunan para mag-interactive, mag-socialize ang mga youth sa Barangay Ilang and then ang education, yung pakusgan, and then na-fulfill man po na muna sa council and makita man po sa mga Barangay Ilang nga nag-puyo dariya. Good afternoon, guys, sir. No? Ako dahil si SK Russellman ko. As for me, no, ma-compared na ako kuan sa itong wala at itong nagadagan pa lang ko. Though kabalo sila sa akong mga fellow SK, nga dili kayo ko ilado o kana kung dili man sad nga kanang bagura ko mo leader. Bali, ang ako ang pagka-leader kay kanang urag sa ginagmay kay nga pamaagi. O sa ko wala ko nagdahom nga kanang urag ma-elect ko as SK councilor. So urag kato sama sa gingon ni SK Suarez nga kanang mas dako jud kayo nga responsibility once nga ma-elect na ka diri as kanang as officials diri sa barangay kay dako na jud kayo nga kanang nga youth or kanang dako na nga community ang imuhang buditan. So sa kanang siya nung dito ako nakamat nun nga urag dili jud siya basta-basta kinahanglan nato nga kanang sama sa pag-budget, sa pag-decide sa mga buta nga dapat ma-utilize na tarong ang budget, kung kani siya kaumba sa kabatanunan o kanang sakto ba kini nga mga programa. So kana siya nga isa sa mga struggles na mo, especially sa mo karon kay urag very tight kayo ang budget tapos daghan pa jud mga kanang issues o kanang difficulties nga ginatubang na mo diri sa barangay pero kanang hopefully man po dinoon kay na amo siya na fulfill o kamo siya kanang napamugtaag pamaagi nga masugakod ta mo masulbad tanan mga problema o hinaot po niya kanang kani nga mo ang mga actions nga ginabuhat kay kanang nakita po sa kanang tao diri sa barangay especially sa youth sa barangay Ila. So ano to papiyasa lang. Okay, go. So before jud sir kay actually dili jud ko to be honest na po jud sir kay dili unta jud ko mudagan kay wala jud sa ko ang mind na mudagan pagka SK chairwoman but akong mama magud ang nag-motivate jud sa ko since akong mama magud kay dugay na pud siya nag-work dire sa barangay hall. So before pa jud bata pa jud ko kay namagoy kuan marag makita na ko na stress akong mama so na nagdako ko na anak ko na dili ko gusto na ma-include sa politika but then na may opportunity ako ana siyang gi-grab and tung time na campaign nami nakaingon ko na lingaw ko di ay magserbisyo sa barangay sa anay na way ano ko kay namagoy mga ako man good sir na focus lang jud ko sa ACADS nako elementary to high school, senior high school. So murag wala kay ko naka-focus diri sa amo pagserbisyo sa youth sa barangay. So kato siya nakaingon ko na nindot man pud di ay and na-elected ko, na nadaog ko and karon na naami diri makaingon ko na murag
lami siya sa feeling ba, kumbaga fulfilling siya, even though na stressful jud kay siya, di man jud nato na malikaya na moabot jud ang panahon na kapuyo ta ninyong tanan, especially sa mga big event, but ang passion ng good sir na kuan dili jud siya mawala. Untahay matulog lang ka pero pag mata nimo naaga pud dito ang mga passion na magserbisyo ba. So mao nang nakanindot pod kay murag kami tanan kay mao na among na feel bantog amo ang murag amo ang kwan sa amo ang relationship sa isa't isa very nindot pod kay nindot kay nay teamwork na wala jud kayo mi away-away jud na mahitabo sir mao nang mabiligan jud nako sa kwan na mo wala jud mi away jud na away siguro na ay gamay na away pero kanang ma-fix na good jud siya big away wala jud. Right now, of course, na may uban sa inyo ha, nga maraga, you need to lie low or low-key na lang siguro after your term, kung baga, pero nabay plano in your life outside of the political scene. Okay, unang sa nato mga kagawad. As for me, Ikaw na sir. But sir, as for me po, no, after sa akong term, outside dyan sa political na ako kay murag mo to ang the passion o the drive nga mutabang sa uban ug serbisyo kay will always there gyud nga listen pag dili na ako elected as official sa atong barangay or sa gobyerno kay mutabang jud ko always surag like wala lang nako na isip nga kanang urag makalingkod gani ko mabutang ko diri ang nga position kay urag siguro calling sa Ginoo nga kanang syempre mas urag gibuhaton niya kami nga mga instrumento para mas dagan mig matabangan ug mas ma-utilize namo og taman ang amo ang kanang kakayahan makatabang sa uban. So, gawa sa politika is na ba may sir na any other plans So, ako sir is bago ako nag-college sa mga tanan sa ako ray burag fresh nga ni sila sa college. So, siguro sa gawa sa politika is mas mo focus ko sa akong pag-eskwela o kanang mas maingon ako nga kanang para sa TGLIA paras man mid course. So, makaingon po ko nga even though kanang leader ko karon nag-ano po ko sa kung sa akong academic sir pero siguro gawas politika isa ko ka student nga nag-strive jud nga mahuman na ko niya kong kurso o gawas pud ana leader po ko o also volunteer ko sa mga lugar since then pag maskin dili pa ko SK maskin bata pa akong edad kay sayo jud ko na expose aning pag-volunteer maskin sa laan pa nga mga termino nga mga SK nag PYL na pud ko and actually po ko na-expect isa ko sa wala na-expect na makasulod ko aning SK or sa ganyang kabataan diri sa ilang kay tungod sa akong edad sir kay ako ay kamanguran pud niya in God's will man jud like feel man jud nako nga murag calling pud siya as gingon ni Kuya Russell kay election day pa lang that sir is birthday nako so mo jud pag 18 nako that day so which means nadyo'y sign si Lord nga ginabutang ko niya nga kanang muligob mga tao sir especially sa youth nga nakita niya nga kaya nako mo dala og kabatan-unan mo dala ani nga responsibility and feel ako sir padayon gyud ako kung pagka-leader after that political area maskin unsa nga platform pero padayon ako kung pagka-volunteer pagka-leader sa mo community sir. Okay lang. Right, for me sir, actually kanang since di naman jud ko kanang baguan nga kanang aspect but aside pod sa I am a young mom pod sir and also ga-eskwela ko and I am as the scholar so 3 years course lang siya sir after 3 years course I will pursue a bachelor degree so that I become mapadayon na ko siya and nakoy future plan na mag-business ba and then also, dili lang siya darataman na mag-graduate na ka, then mawala na ka sa political. And I will still continue na mag-serve sa community because sa community namo kay always man ko na nag-involved and
ginakuha ko as a host, kay ginakuha man ako akong self, ako na lang ana, kanang ikuha na ako akong self ba nga, tawag na Volunteer. i-volunteer dyan ako akong self nga, ako na malihok ana, ako na ang bahala. Then, gusto na ako nga, ako ang kalayo, mapasa na ko sa uban batanon. Man ako ang kanang mag-strive gani nga mahimong inspiration leader sa mga kabataan diri sa Barangay Ila. Hana lang. Teacher. Coach. My plan po after sa ako ang term kay i-continue magapon jud nako ako ang pag serbisyo sa mga batanon or nakoy other way para gapon magserbisyo since nasugdan na ma'am jud namo ni siya murag ipadayon jud namo siya kay nindot ang sama sa mong giingon naa diri ang passion sa mo ang kalayo kumbaga ba na murag wala pa gud siya na palong jud kumbaga so we need someone pa jud na ma-inspire pod namo and aside from that po kay I'm planning na i-pursue tong something na love jud kay nako since pa jud bata pa ko which is ang pagiging content creator or ang pag-vlogging. So sunod I'll be posting po mga videos po talaga since yan po talaga yung pangarap ko before and right now maka-focus ko ana and siguro through my platform basig na ako'y marag ma-share sa inyo kumbaga like awareness pwede po na ko siya magamit right now sa TikTok po kay I'm planning na maging advocator po sa mental health po. Okay. So, i-apply sa nato ang hiskutanan kabahin sa mental health. And I know, ginaagin naman ninyo aning mga unpreventable, unavoidable circumstances within your term. Pero, usa ka importante nga dapat nato matun-an nga dapat you need a health break. You need a break for a lot of stress sa tanang aspeto, hilabi na sa iskutanan na dapat stop muna ang politika, kaya sama kayo, kay makadunggan na sa stress, unya na possibility mulutaw ang puti nato nga buhok. But what is the importance na dapat alagaan nato atong kaugalingon, not only physically but mentally? So, ako ang ginabuha, sir, kay since very jud ko ka-busy na tao from Monday to Sunday kay murag ang way na lang nako na maka-relax siguro kanang sa bed na jud ko mag-pray na lang po tapos mag-inom og mga vitamins po kay need jud kaayo na mo na siya and aside from that kay gina-practice jud nako ako ang sarili na dili kaayo mag-overthink kay namo ko yung mga uban po na things sir na dili jud nato makontrol so dapat ang ato alang buhaton or una-unaon kay itong bagay na makontrol nato kung outside na siya dara let it be na lang po but it doesn't mean na pasagdan na lang nato siya ato alang jud fokusan kung unsa pa to makontrol as of now and unsa pa ato mabuhat para ma-prevent mao lang pud na ako ang always ginabutang sa kong mind. But that's why sometimes murag mahunaw-naan na nila na kinda nonchalant ko pero no, I'm just trying my best jud na dili kay ko na mag-overthink kay mao man gud na maka-drain sa imuha po. Yes. That's why na anan jud take a breath. Anan jud. #mental health matters. Okay. As teacher, usa ni sa issue regarding sa bata pa lamang kay di man nato malikayan kay sige man tagunit aning cellphone but in the end kay pabata in town ang mga kabatanunan na syempre ma-addict naman good sa mga application nga sa casino. We cannot deny the fact nga gusto man sila makakuha but ang risk ani is gihatag man ang atong gikan sa atong ginikanan atong allowance every mag-eskwela pero at the end time murag it affects ang panginabuhian not just sa family but also sa atong kaugalingon. Igunsa nato ang paningkamot of course na mapasabot ang atong kabatanunan dili lamang sa barangay ilang apan sa kinatibukan na dili na dapat ma-engage sa online gambling which is very sensitive and very alarming sa kadaghanan.
So, regarding to dara sir, mag-start jud dapat ta sa ato ang panimalay, which is na ata ato ang parents na mo-guide sa ato and pasabton na ato ang mga anak no na mapalayo sila anang online gambling. So instead na magpusta mo or magsugal mo dara sa mga magsugal mo dara, why not magsugal na lang mo sa mga greater pa na opportunities na makatabang sa imuha, like sa mas like sa business ana kay ako ang magudabantayan po sir, kay mas mahadlok ang tao na musugal sa business na kanang legal pod kaysa sa mga mas ganahan sila magposta sa mga gambling, which is dili jud ko maka-recommend pud ana sir, kay ang may tabo ana no kay ma-addict magud ka ana to the point na magsige na lang kag hatag kay magnaamang gud sa imong isip na basid sa next kay maswertihan ko but dili na siya dara. So dapat I think mas better na mag-focus sa lang jud mo sa mga lain pa na way po jud na butang mo na siya. And Yeah. Also, SK Chair, with regards, I don't know kung naiuban na nabantayan atong mga kabatan-unan. Siyempre, we cannot deny the fact nga pabata nga na hatag og panahon nga murag wala ma-focus kay inay kanang we cannot deny na nahitabo. Of course, it is already a decisive, debatable issue, pero still nga na gihapoy tendency na existing gihapon ang teenage pregnancy, that we cannot deny the fact. Pero unsaon nato nga mapasabot ang atong mga kabatan-unan na syempre it's one of the sensitive issues that it's a risky thing na nearly na ginahisgot sa I don't know kung gihisgutan ba na sa symposium sa atong kabatan-unan within Barangay Ilang, and I don't know kung sa ubang mga barangay gina-tackle niya ng maong hisgutanan bahin sa teenage pregnancy. so to start with sir, dapat ang parents jud nila ang murag kumbaga dapat i-monitor jud nila ilang mga anak, especially kay sa ako amang good mabantayan po kay at young age po kay naaman jud sa ila ka ng curiosity po na murag mag-watch sila mga X-rated na mga videos, which is mo anang reason na ma-curious ang bata and murag na sila murag buhato na siya. So that's why dire dako kay ang role jud sa parents no na i-monitor nila ilang anak kung unsa na ilang ginabuhat. So mao gani na mas gina-recommend no na dili sa tagaan og cellphone ang mga bata. Mas better na kung napa jud sa mga bata pa jud like sa grade school siguro or mga toddlers kay mag-focus sila sa mga books inga ana kay para dili sila magsigig kore-kore sa mga phone. And once na pud ka sa high school pud sir, kay I think na naman jud tay konting knowledge about ana, ang ato na lang buhaton ana no kay tudluan na lang nato atong youth na unsa ang mga ang risk kung buhaton mo na siya, unsay consequences para ma-realize sila ba kung unsa na ilang about na sudlan, kumbaga mao lang na siya sir, or ano di man sa gina ano po murag anong tawag niyan, encourage ang mga bata, but then they should always know how to do it safe na lang po kay makuha man pud good naman po health risk man po good mahitabo po. Perhaps nabay kadugang ang atong mga SK Kagawad within that. Okay, na kaya dyan as committee sa health, sa ako man ang chairman committee sa health. Actually, sir, last year is nag-conduct mi og teenage pregnancy and HIV awareness seminar. But gi-conduct lang siya during sa mga KK assembly kay tungod kuna na ang mga daghan mig mapatapok na batanon, and ano na siya kanang advantage siya o kanang opportunity siya para mas maro na mo ang mga kabatan-unan, pero mas nakita man na mo nga medyo gamay lang jud siya ang nakaadto. And karon nga year sir is karong July, karon nga month sir is nagplan mi nga moadto jud mi sa matag cluster sir. Sa matag cluster is murag dito jud mismo sa ilahang lugar within that area, mga purok na dira at doon jud na mo sila, and kabalong jud nga ni taas jud ang risk sa HIV sir and also sa teenage pregnancy. And
siguro sir gawas na ano po na mo encourage po na mo ang parents nga mo adto ana nga seminar dili lang kabatanunan kay kabalo jud ta nga sa sulod sa balay naa jud ang ginikanan og ang anak. So somehow pod kanang need pod ang help sa parents, especially maging open-minded katungod sa generation karon sir. And mo to mas ano na mo mas gipalalom pa na mo ang pagkandak ani nga seminar kay para mas kung sano pa buragi spoon feeding na mo sa kabatan-unan kay kami na mismo ni adto sa ilaha niya gi ano na mo ni nga mga seminars na pod mi gipang approach ng mga speakers, professional speakers about this para mas ano to monitor na to kung gamay ba ang kanang tawag gani ang mga cases ani nga mga issues sa to ang community karon. So karon sir karon naman sir is conduct na muna siyang seminar po which is sa dako sa barangay Ilang adtuan na muna nami upat ka clusters sir which is adto na muna sa SK mismo sir. Do sa Okay. Kani ambot lang kung itubagbanan ni SK Chairwoman Sab ini nga kung pangutana but doon na ba legacy na project as far as the youth of Barangay Ilang is concerned and also within the community? So right now po amo ang under construction pa jud kay amo ang office. So kana siya na plano po is dugay na muna siya na ay kana po siya na project kumbaga dugay na naman siya na gipangandoy kay. And finally jud guys, gamay na lang jud kaayo kay mabuhat na jud among office and wait na lang jud mo sa among update kay i-post lang na mo siya. And welcome kaayo jud mo mga adto dire sa among office kung namo yung mga concerns. Willing pud kayo mi na mo atubang ninyo. Okay. And also aside from that, naasad mi youth center plano but right now ang focus na jud namo kay ang office but if makaya pa sa budget, amo po siyang liyukon youth center. So kanang youth center na to kay daraan na mo siya ibutang daraa sa 6 to Babaw Gym banda. So daraa sa teen center free kay ang mga youth na to na sila access o sa mga services like such as kung mag free printing sa health nila. Kana for example, pwede po sila magamit sa computer para mag-research kung sino need nila na ay mga serbisyo dito na para sa mga batan-o na magamit na makatabang sa ila po. Balikan na to kang SK Kagawad Almendras and I think na nahisgot naman nimo ani pero there are some instance man pod nga mura gikataw-an lang pod ang ubang kabatan-onan likely na mura ang batasan man gud karon is na-tolerate na sa katunging aning routine which is although we cannot please everybody as everyone would say pero kani unsa katungan na dapat in terms of awareness man pod sa mga cases sa teenage pregnancy, HIV, prevention sa mga pornography and also sa pag-engage sa ingon natong dili na sila manambigit pa sa iligan nga droga kay pabata nga halos tanang oras nakaon lang sa ingon anang nga mga butang. Actually, sir, ang bali na ngayon kung may gi-suggest ang mga PYL sa mga sir nga mas mapa-improve na siya nga mga program, nga mga seminars. So, ningon sila sa mga isa jud daw na sa kanang maka-apekto ang speaker. So, the way daw mag-seminar ang speaker and also sa the interactive and also kung saan pag demonstrate sa speaker, especially di na siya gamito ng contraceptives sir. So during nga program sir is napod mi ipagayon nga distribution of condoms and lubricants. Dili siya mingon ang uban nga kanang mas tolerate pero actually sir di jud ta makaingon nga gi-tolerate katungod na natadara nga level nga kanang nag-risk na mo ng uban sir. So nito sila nga mapugnan sir nga murag siya sex education sir nga seminar dili siya basta seminar lang stress lang sa tabangan madala lang po siya sex education katungod sa generation karon sir. Even though dito may nga gi-tolerate sila pero na mo gud karon nga generation sir di jud na to siya mano na social media halos na sa tubangan sa mga
kabatanunan ng mga panghitabo, pero mas ginapa-encourage po ng mga kabatanunan nga muiwas jud ani nga mga activity kay tungod nakita na to ang community karon nga mas nagagrabe ang paglisod tungod sa gadako nga population nga without enough financial stability nila, especially ang ilahang kanang age sir ba nga kaya na nila buhion ng ilang babies if ever man magka-teenage pregnancy, ang ilang dili lang pati physical nila sir, kaya ba silang body and also mental sir. Naayo ban sir nga dili jud nila kaya ang responsibility as parents kay tungod lang na-engage sila ani nga activity. So gawas na siya tabangan nato sila nga how to do proper or gawas pud ana encourage sila nga dili buhaton nga things sir. So ato lang po kung pwede kung kaya na mo mag every month mag promotional sa page kung kaya lang, pero ang sometimes sir need to gi action personal sa mga kabatanunan ipakita sila or ipano din sila ipalambigit nga dili dapat na siya buhaton o gawas na kung buhaton man nila na ay protection and everything gawas pud ana makaiwas pud sila sa sakit nga mga nagakalat karon yung mga sexual transmission diseases. Okay, so ulang yung pangmata na lang nako SK Kagawad Almendras no in terms na right now kay shallow na kaayo ang mga kaso sa nakadiyang sakit, especially katong bagway lamang katong mpox or monkeypox. Pero unsa ni katong dapat na ingon nato nga pakiga-alayon sa mga ginikanan for the sa atong mga anak, sa atong mga pag-umangkon apuhan, apo nga dili sila matakbuyan sa ingon ani nga sakit labi na sa mga future nga kasi shallow nga kay now you don't ang mga diseases nga nagkahitabo niini nga to ang panglawas labi na sa atong gikingon na dili sila muundang sige magawas-gawas for the sake of argument man kay taas kay na discourse. Pero unsay atong i-advance? Ang akong maingon lang sir is, syempre sir, naay mga libre sa itong mga health center na dyan, mga libre nga mga vaccination. So, muna ginay nga prevention dyan sir, nga kahit tungod ang ato ang bansa, dili lang bansa, ang ato adjong kalibutan karon sir, is daghan dyan kayo nagkalain-laing mga sakit nga pwede na mapasa through hangin or kanang contact face to face. So, especially sa mga babies sir, naay mga libre nga mga vaccines sa mga barangay, pwede dyan nato lang i-avail sir. Encourage na ko ang mga ginikanan, mga guardian nga, kung if ever samtang bata pa lang ang baby no kay paano dito vaccine nga nadyo prevention dahil sa mga sakit and also sa mga dagko vitamins sir, and if ever naman dyan mga libre nga ginahatag ang gobyerno nga klase-klase nga mga vaccine i-avail dyan nato na samtang dili pa iwit dyan ang tanan kay dako dyan kayo tabang ang mga vaccine, especially mga flu vaccine o kanang mga HEPA vaccine kay tungod mo dyan ay makadepensa sa to ang makaiwas na nga mga sakit o kana vitamins o mga especially mga healthy foods na mga good sir nga nang mga junk foods or other unhealthy foods, pero mas i-encourage ang vitamins o ang pagkaon ng mga kanang fruits or kanang mga healthy foods po kay para prevention na lang po niya. Especially if ever man simba ko mo balik na po kakusog ang mpox kay sis magyapon nun kung pwede mag face mask na lang sa gawas and always jud magdalag alcohol everywhere you go kay para mo na itong ginayon niya, prevention na lang jud ang atong mabuhat kay tungod na naman nga mga sakit nasa tong palibot. So kato lang po na akong ma-advise. Okay. Wala yun jud na akong pangutanas kay Kagawad Almendras kani kay awareness na lang po katong ingon nato ang atong mga bata na nakabata na experience man pod ang uban nga kulang ang ilahang height because of stunting. Yes. And also kay kadaghanan man pod sa mga kabatanunan naanad naman sila mukaon o mga tampok ng pagkaon nga nakaresulta sa overweight o obesity kumbaga. So ang advice lang nato katong sa mga kabatanunan na while as early as now dapat healthy living, and although di man nato malikayan nga
ang disiplina man good, lisod man pod. Sayon man good sa pulong, pero lisod ituman sa atong kaugalingon sa healthy living, especially sa mga ginakauna to. So, ang akong maingon lang ana sir, gawa sa SK chairman, SK chairman, SK Kagawad. SK Kagawad or chairman sa committee sa health sir, gawas mo na as nursing student sir na tackle po na mo lang about sa healthy food sir. So, maingon jud ako sir nga ang healthy food is dako jud siya kanang epekto sa to ang lawas sir, especially nga kanang mas dali naman good kung magakaon man kag mga unhealthy foods, mas dali ka maka-attract og mga sakit, especially dili nimo makuha uban good sir may tag karne, pwede mo ka makaog karne sir, pero dapat na ilimitado na jud siya ka ng kung sano pa na measurement jud ang mga bawat mga pagkaon. So ang ginangan na jud ako ana sir, di jud pasobraan kung may kang karne mukaon lang, pero dili pwede pasobraan kung mukaon kung minom kag soft drinks okay lang, basta dili lang pud pasobraan adlaw-adlaw kada oras minom ka na kay kanang mga pagkaon need lang jud mo control para mas ingon ni mga disiplina. Kung dili nimo mabuhat og paspas hinay-hinay hangtod masanay ka ano man na sir, hinay-hinayan nimo mahimo na nimong habit, so mahimo na nimong lifestyle, so mas magka better ang imong lifestyle, maging healthy imong lifestyle sir. So mura pud to ko ang ma-advise sa uban sir. Okay, marag lisang ko na ta sa to ang katapusang oras ning ato ang pakigihinabi niining mga orasa inubanan sa Sangguniang Kabataan sa Barangay Ilang. Ang imon na lamang panapos na pamulong sa atong mga kaigsunang mga taga Barangay Ilang, labdi na sa mga kaigsunan nato ang nanagalantaw karon. Unaon sa nato ang siyempre ang labaw, si SK Chairwoman Gilead Jean Sab. So, salamat kayo sa inyong suporta, no? And, kwan lang jud, for more updates lang jud, follow our page and mag-join jud mo sa amo ang mga projects or programs na among ma-provide kay tungod free lang jud ni siya, and sayang jud kaayon kung dili mo avail ani, and daghan jud kay mga programa na mahatag sa inyo asadyang ang problema lang jud kay dili kay mo wala kayo gamay ra ang nakabalo. So that's why po na sa mga kabalo sa mga youth na nakabalo sa among programa na among ma-provide unta no na matapod ninyo inyong mga katapad para ma-aware sila as daghan ta ninyo na makaabil sa mga services sa ato ang gobyerno po. Pagpanapos na mensahe, unahon sa nato ang SK Kagawad, sir. Ako, sige. Una sa tanong ko, magpasalamat na kami Sir Carlo po sa pag-interview sa MOA sa pamagi sa ilang news outlet na Kadangpan nga pagpangamusta sa among barangay o hinaot nga kanina interview kay mahimong orag kanang mensahe or pamaagi nga makahibalo ang tanan nga ang mga SK diri sa Barangay Ilang kay wala lang naglingkod-lingkod ra kun dili nagabuhat sad mi og aksyon, o kung siguro dili man matikdan sa tanan kay paningkamutan namo nga kanang ang amo ang mga lihok puhon kay mas daghan pa og kanang matabangan or mas daghan pa batan-on ang makasinatian. So mo lang to, daghang salamat. SK Kagawad Almendras. Yes po. So, ang maingon lang sir is magpasalamat po sir, especially sa council kay tungod mas na-guide ko nila sa atin kuyas na ko, and also sa barangay council and sa kabatanunan po na mo kay dili mo gud mo ni mabuhat mo ang mga projects ang mga programs, activities kung wala mi ginabasehan nga mga concerns, suggestions sa mga kabatanunan unta sa mga future plans, projects nga mga buhatonon nga tama hitabo to og maka-provide to sila og tabang sa mga kabatanunan dinhi sa barangay Ilang o kanang mga activities unta mas
maka-join ang mga kabatanunan na mo diri sir, mas ma-spread pa ang mga uy na ay activity ang SK, mga pilta nga nakanang mas ma-encourage nilang mga kabatanunan tungod nakabalo sila sir nga ang among mga activity kay lingaw na makabenepisyo sila o ang mga mga seminars sa taapila ninyo kay kanang mga seminar dako jud na siya tabang sa to ang lifestyle, especially sa to ang mga habit, mga addiction, dili lang about drugs, about mga bisyo, pati apil mga kanang online gambling sir, addiction mo dyan na siya. So kanang mga seminar dako jud na siya tabang mapabag-ot ta if ever man natay mga need ibag-o. So kato lang dagan sa SK Kagawad Suarez. Thank you so much. First of all, sir, kami, Council, Barangay Ilang, kay dako kang pasalamat sa kanang pangan and also sa imo, Sir Carlo, sa imong hatag-hatagan ninyo maghigayon para ma-aware o mahatag na mong mensahe dili lang dari sa komunidad pati na sa tanan kas kung kinsa may makakita ani. And also ako lang jud iingon nga sa tanan kabatan-unan kay murag naingon naman jud sa ako ang kauban sa council ang tanan. Ang ako lang jud iingon kay let's help each other, let's participate, cooperate, and ang inyong timanan ang Barangay Council, ang SK Council sa Barangay Ilang kay lagi-lagi para sa kabatanunan o para sa Barangay Ilang. Tungod na salamat kayo sa panahon na SK Chairwoman Sab ug ilabi na sa kaubanan sa Panaw nga naglangkob sa sangguniang kabataan ng Barangay Ilang ning siyudad sa Davao. Dini nahin tapos ning ato ang pakiginabi dinhi sa ato ang pagrumbo sa Barangay Ilang na nalambigit niining atong mga kabatanunan. Magpasalamat po ta syempre sa ilawom sa liderato ni Kapitan Amado Babaw sa Barangay Ilang sa pagtugot na giatagan tag venue nga makahinabi niining higayon na inubanan sa SK Chairwoman sa Barangay Ilang o sa mga kaubanan sa Panaw. O dini natapos ang ato ang kadangpan interviews dinhi sa Barangay Ilang o salamat sa paglantaw. Kini ang inyong boss nga lagad ng inyong kadangpan, Carlo Dolier. Gikan sa kasing-kasing alang sa pinalanggang siyudad sa Davao ug sinigugmang nasod Pilipinas. Salamat, maayong adlaw kaninyong tanan, amping permento.